Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay tayo po ay mag-aral tungkol sa salita ng Panginoon na kung saan ang ating pag-aralan ay paano ba maligtas ang ating kaluluwa o paano ba tayo makatiyak na kapag tayo po ay namatay, hindi po tayo mapupunta sa impyerno. Kung bagkos ay mapunta po tayo sa langit. Yun naman po yung gusto natin. At yun din po yung gusto ng ating Panginoon na kung saan bumaba pa, nagkatwang tao ang ating Panginoon at siya po ay ipinako sa cross dahil gusto niya na hindi mapunta yung tao sa kapahamakan, no? Kaya napaka mahal na mahal mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon na kung saan siya po ay nagsakripisyo sa cross na kung saan sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe on him should not perish but have everlasting life. So ganun tayo kamahal ng Diyos na kung saan ay binigay niya yung bugtong niyang anak na si Jesucristo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Saan ba tayo tinubos? Paano ba ginawa 'yon? No? Nagkatuwang tao si Jesus Christ at kung saan makikita natin kung mahal na araw siya ay ah, napapanood natin sa mga pelikula, sa TV, na kung saan siya ay ah, anong ginagawa sa kanya, hinahampas ng latigo, no? Yung Passion of the Christ, saan ay hirap na siya, marami ng sugat ang ating Panginoong si Kristo. Pero kapag natutumba yung cross na bit niya papunta sa Kalbaryo, ginagapang niya po yun, mga minamahal, no? Ginagapang niya po yun, niyayakap niya yung cross para po doon siya mamatay. Kasi ang fulfillment po ng kaligtasan, mamatay po si Jesus Christ sa cross, no? Kaya niyayakap niya po yun kasi gusto niya mamatay sa cross para sa iyo at para sa akin. Ganun po niya tayo kamahal na, na kahit nahihirapan na yung ating Panginoong Kristo ay hindi pa rin siya sumuko na ginawa niya pa rin yun dahil ang requirements po ng kaligtasan o pagtubos sa atin ay mamatay siya sa cross. Kaya ginawa niya yon hanggang sa makarating siya sa Kalbaryo na doon siya namatay. Sabi doon sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe on him should not perish but have everlasting life. Take note mga minamahal kong kaibigan, napakarami ng mga religion ngayon, no? Napakarami na kung ano-ano ng mga religion ngayon na lumalabas. Pero ano po ang sabi? Sabi ng ibang religion, uh, suma, sumapi kayo sa aming religion, kayo ay maliligtas, no? Kayo ay maliligtas kapag kayo ay nabautismuhan sa aming religion. Pero take note mga kapatid, ang sabi dito sa John 3:16, kahit diyan na lang po natin kunin ang ating talata ngayong gabi na whosoever believe on him should not perish but have everlasting life. Kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, no? Bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Kristo. Hindi po sinabi dito na sumama ka o sumapi ka sa anumang religion. Ang kaligtasan, mga minamahal, ay yung pananampalataya natin sa ating tagapagligtas na tinubos tayo sa krus sa Kalbaryo. So yun yung kaligtasan, manampalataya tayo, no? Sabi doon, ay may buhay na walang hanggan ka kasama ang Diyos. So, kagaya ng example doon sa cross sa Kalbaryo, may tatlong pinako, no? Yung isa, ito si Jesus Christ na sa gitna, yung isa parehas makasalanan, yung magnanakaw. Yung isang magnanakaw, kinutya niya pa ang Panginoong Kristo na kung ikaw nga ay Diyos, bumaba ka niyan sa kinalalagyan mo, iligtas mo ang sarili mo, no? Pero ang sabi naman ng isang magnanakaw, nag-uusap yung parehas magnanakaw, parehas makasalanan, no? Nasabi, kinausap niya ang Panginoong Kristo na kung uh, alalahanin mo ako kung saan ka pumaroon, no? Ikausap niya. So, yung isang magnanakaw,
nanampalataya siya sa Panginoong Hesukristo na kahit hindi niya nakita, naniwala siya na itong Panginoong Hesukristo, itong si Jesus Christ na nasa gitna ay mayroong kaharian. So ano sabi sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo? Ngayon din dadalhin kita sa paraiso. So ang kaligtasan mga minamahal, yun yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Hindi dun sa pagsanib ng isang religion o isang sekta, mga minamahal. So anong sabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo? Ngayon din dadalhin kita sa paraiso. No? So yun yung example ng pananampalataya na hindi nga bumaba yung magnanakaw na yun para sumanib sa mga anong religion o anong sekta pa dyan, no? So, ang ginawa niya lang, nanampalataya siya. So, ganun din ang ating pananampalataya ngayon. Kapag ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay ikaw ay may buhay na walang hanggan. Sabi niyo, eternal life. So ang gagawin po natin, paniwalaan natin ang ating Panginoong Hesukristo na tayo ay niligtas sa cross sa Kalbaryo, no? So, kung religion, sa susunod nating pag-aaral, bakit kailangan ng religion? So, topic natin 'yan. So, ang kaligtasan hindi kailangan ng religion, mga minamahal ko. No, ang religion ay nagtuturo lamang kung paano manampalataya. So, salamat sa inyo at nawa ay tayong lahat ay meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na kung saan ay tayo po ay tinubos, no? Kapag sabi doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish. Dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay hindi na mapapahamak. So napakalinaw po niyan mga minamahal. Bagkos mayroon tayong buhay na walang hanggan. Saan ba yung kapahamakan na yun? Sa impyerno. So pag tinanggap natin o mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay hindi na mapapahamak dun sa impyerno. Bagkos mayroon tayong buhay na walang hanggan kasama ang Diyos sa kalangitan. So nawa mga minamahal, meron po tayong natutunan ngayong gabi. So salamat sa inyong pakikinig at nawa ay kayo po ay magsubaybay sa mga susunod nating pag-aaral kung bakit naman kailangan natin ng religion o anong gagawin pa natin. So mag-comment lang kayo mga minamahal kung ano po yung gusto nyong sunod nating pag-usapan o mayroon pa kayong gustong itanong sa ating pinag-aaralan. So magandang gabi sa inyo at magandang araw po. So salamat po sa inyong pakikinig. Bye-bye!